Araw po mga beloved, July 20, 2026. Yan po, so huli na, ito po yung last. Pero bago po yan, gusto ko lalinawin po yung JOS. Nasa iba na hindi naintindihan po, Joy of Sacrifice. Na ito po yung every year, the whole month of December, nagkakaroling po ang church. At ginagamit po yan para sa home pray. Basta sa pag-akay po ng kaluluwa sa gawain po ng Diyos. Yan po. So ako tuwan-tuwa, ano ko talaga sa Dubai kasi napaka-generous po ng ibang lahi po doon. Sobrang ano talaga. So nakakalungkot pang isipin sa mga kapwa nating Pilipino kabayan. Talagang minsan yung alam mo yung 5 dirhams pa na akala kasi sa'yo ano ka, yung parang nag-aano ka ng pera, nung ano ba, nadadaya or something, yan po, na hindi nila alam kung saan ginagamit po yung pera na nakakaroling mo. Pero sa biyaya ng Diyos, tingnan niyo po yung church, kung saan ginagamit at maraming kaluluwa, maraming tao na bago na ang buhay. Isa na rin na po ako dyan, dahil po sa pangangaral po, puri po, Panginoon. At eto na nga, so yung last, eto po ay yung 7 deadly sins. Ito po para sa akin. Ito po ay isang selfish love. Then, kung matatawag ko, last is inappropriate or excessive sexual desire, libog, pagnanasa, kahalayan, pinat ng laman. So, sa spiritual, wala akong masyadong masabi po dito. Medyo natagalan po ako dito. Pero yung sa ano lang, sa pananamit po, na mas maganda, susutiin natin kung ano yung karapat-dapat po sa harapan ng Panginoon, lalo na sa worship, para hindi ka nakaw pansin or nakaw ano ba yun, attention. Kasi nung ako, dahil sa nahinga ako po sa parents ko, nung tinanong ko si Pastor Nelson, ano susuotin? Sabi niya, kung ano yung sa tingin mo kaya ay sa Panginoon. No po. So, puri po ang Panginoon. Pero, wala mag-ano sa'yo. Wala magsasabi sa'yo. Yan po. Pero pag ikaw ay may Holy Spirit na nabautismo ka na, yan po, sa tunay na iglesia, glory to God, yung Holy Spirit ang tutulong po sa atin. No po, puri po ang Panginoon. Sa secular, ito yung live-in daw muna kasi trial para compatibility po. Parang damit magpalit ng partner, girlfriend, boyfriend, asawa. Yan po, kasama na rin yung same-sex relationship or yung marriage, tsaka yung sobrang daming asawa po. Kaya, maraming asawa, maraming girlfriend, yan po. So, kaya yung parurusan nga ng Panginoon na dagdag bawas po ng Bible, ng salita ng Diyos, talagang parurusan po talaga yun sa dagat-dagatang apoy. Kasi nga, like kami, New International Version ang gamit namin, talagang walang kahit sa mong version hanapin. Yan po, King James yan po. Iba-iba lang ng parang pakahulugan, pero isa po talagang, kumbaga yun lang din yun, walang dagdag bawas po. Kasi King James medyo malalim na nga po, di ba? So, purihin po ang Panginoon. Sabi sa Mateo 5:28, ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala na sa kanyang pangangalo niya sa kanyang puso. So, yun nga, kaya dapat bilang Kristiyano po magsusuot tayo ng kadapat-dapat po para hindi ka gumawa pa ng magkaroon ng attention yung tao sa iyo. Ikaw ay mabastos na po. So, purihin po Panginoon. Sa unang Korinto 6:18-20, umiwas kayo sa pakikiapid. Bawat kasalanang maaring gawin ng tao ay nasa labas ng katawan. Ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. O hindi ba nyo nalalaman na inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap nyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili? Sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin nyo ng inyong katawan ang Diyos. So, kaya nga, binili tayo ng dugo ng Panginoong Hesus po. Kaya dapat ingatan natin, huwag natin dumihan. No po? So, yung kasama na rin yung same sex, kasi sa ibang version po niya ng Tagalog ay nakalagay doon immoralidad. 'Di ba? So, isipin mo na lang ano yung immoralidad. No po? So, purihin po ang Panginoon. Kumbaga, binili tayo, hindi basta parang pera lang yung bumili tayo sa atin, dugo po ni Kristo. Napopurihin po ang Panginoon ng Panginoong Hesus. Okay po. Judas 1:7, gayon din ang Sodoma at Gomora at ang mga lungsod sa palibot ng mga ito na gumawa naman ng pakikiapid at nalulong sa kakaibang laman ay iniligay bilang halimbawa na nagdaranas
ng kaparusahan sa apoy na walang hanggan. So yung Sodomo at Gomora ay parang yung current time or generation po natin na may same sex din, at saka yung parang gluttony na may katakawan po sa laman, no po. So kaya yan po na mga gumagawa ng mga immoralidad ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Yun po. So purihin po ang Panginoon. Sabi sa Mateo 19:3-9, lumapit sa kanya ang mga Pariseo at upang siya'y masubok ay kanilang tinanong, sang-ayong ba sa batas na hiwalayan ang isang tao ang kanyang asawa sa anumang kadahilanan? Ngunit siya'y sumagot at sinabi, hindi ba nyo nabasa na ang lumika sa kanila buot sa pasimula ay nilikha silang lalaki at babae? At kanyang sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa kundi isang laman. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Sinabi nila sa kanya, kung gayon bakit ipinag-utos ni Moises sa amin na magbigay ng kasulatan ng paghihiwalay at hiwalayan ng babae? Sinabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong puso ay ipinahintulot sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ang inyong mga asawang babae, ngunit buhat sa pasimula ay hindi gayon. At sinasabi ko sa inyo, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae maliban sa pakikiapid ang dahilan at mag-asawa ng iba, ay nagkakasala ng pangangalo niya. At ang mag-asawa sa babaeng inihiwalay ay nagkakasala ng pangangalo niya. So dagdag ko rito yung nalaman ko nung ako ay nasa Dubai pa po, na kasing gusto ko nga makipaghiwalay sa asawa ko. Yan, ito yung nalaman ko na basta may nabalita. Ako na nakipag-usap doon sa babae na nagme-message sa kanya nung alam ko yung password niya. Ako yung gumawa ng password niya sa FB po. Nung malaman ko na kailangan na mamatay yung asawa ko bago ko makapag-asawa muli, yun, from there, nagbago po yung ko na, sabi ko, syempre, ayoko namang ipag-pray na mamatay yung asawa ko para lang ako makapag-asawa kasi selfish love. Diba? So, kaya, sa may mga kilala ko, isa na dyan yung kapatid ko, mga kapatid sa church na nagpag-iwalay sila sa kanilang mga asawa. Pero, hindi na sila nag-asawa. Yan po. So, di ba binasa natin? Yan po. Puri po ang Panginoon. Sa Galatia 5:19, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan. Sa unang Korinto 6:9-10, hindi ba nyo nalalaman na masasamang tao ay hindi nagmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya ang mga mapakiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, mga mangangalunya na binabae, mga nakikiapid sa kapwa lalaki, mga magnanakaw, masasakim, mga maglalasing, mga mapagmura o mga manggagancho, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ulitin ko doon sa katigasan ng ulo na yung talaga, yung tawag dito, yung annulment, yan, yung kasulutan, divorce. Wala talaga yan. Kaya lang nga, dahil sa katigasan raw ng ulo. No po, kaya ipinahuntulot po ni Moises. No po, puri po ang Panginoon. At yung nga, sabi diyan, di ba? Ito ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Sabi sa Roma 13:14, kundi isuot nyo ang Panginoong Jesucristo at huwag niyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga pagnanasa nito. Sa Galatia 3:27 kasi nga, pag ikaw ay nabaptize, yan po, ikaw ay nabautismuhan, binis na natin si Kristo, kaya wag na natin pong dumhan. No po, purihin po Panginoon. At eto kasi, ang Panginoon po, ang Diyos, kilalang kilala po tayo 100 times. Yan, iniisip mo, kumbaga from head to foot po. Pag ikaw ay nag-heart, nag-like, nag-chat, lahat na nasa utok mo, ikaw ba ay nag-heart lang? Dahil para lang may masabi nag-heart ka. Ikaw ba ay, kumbaga yung sa engagement, para lang may kapwa engagement po. Sa chat, sa
doon sa pagla-like mo, ganyan po, alam ng Diyos yung utak natin, bakit natin ginagawa. Or, doon sa para lang sa followers po, ikaw pa ay nagbayad ka ng utang, pero galit ka, dahil sa todo post na yung kinautangan mo, di ba? So, alam na alam ng Diyos po lahat. Wala tayong maitatago po. Yan po. Puri po ang Panginoon. Kasi meron ako post. Pag ang tao namatay, anong value ng buhay niya sa Panginoon kung walang paglilingkod at pagsunod sa utos ng Diyos. Yan po. So, yung ang Holy Spirit nga po sumasaway. At ito, ngayon ko na lang gagawin to. Na po, ano sa akin ng Panginoon, pero alam ng Diyos na hindi ko po talaga ugali at isa sa ayaw ko talaga, kaya ayaw ko magdala ng salita ng Diyos. Kasi syempre yung maiinis ako, yan po, dahil syempre may maano sa'yo, may talagang gagawa ng yung gagamitin si Satanas para ikaw po asarin, no po. So, purihin po ang Panginoon. At ito yung tao na nga to si ano ba yun, yung spiritual sent nga po, yan po, basta nakikita ko siya. So, nag-comment siya, at actually, marami siyang comment sa iba't iba, na siguro nga, ano ko doon, siya ay solo Christian, parang ganun po. Siya ay, siguro ayaw niya ng tithing, yan, kasi ang alam ko, galing po to sa PMCC Port Watch, pero marami siya talagang, kumbaga nagko-comment siya kung saan-saan, yan po. At kung ayaw niya sa Diyos, yan po, kumbaga ay, kung ganun talaga siya, kasi mahal tayo ng Diyos, at mahal ko rin siya. Pero kung talagang ayaw niya bumalik sa church, dahil kumbaga gusto niya siyang iligtas po ng Panginoon, ayaw ng Panginoon na mapunta siya sa dagat-dagatang apoy, wala po akong magagawa. Kagaya niyo rin, na nakikinig po, kagaya ng halos hindi na ako, nahihirapan ako magsalita po, kung pansin niyo yung bibig ko, ginagawa ko to para sa pagmamahal po sa Panginoon, sa kaluluwa po. Napoporin po ang Panginoon. Ang comment niya kasi dito, at piling nyo naman na kayo mga alipin ng sekta o religion ngayon dito sa lupa, ay natutuan Diyos sa mga ginagawa nyong pang-alok ng supo sa kapwa-duka para lagyan ng salapi. So, ito po, sabi ko nga, last ko nang gagawin to. Lucas 12:32-34, ito yung nilagay niyang verses po. So, sabi sa 32, huwag kayo matakot, muntingkawan, sapagkat nakalulugod sa inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Na-share ko yan sa ano ko yung muntingkawan po. Ipagbili nyo ang inyong mga ari-arian at kayo magbigay ng limos, gumawa kayo ng para sa inyong mga sarili na mga supot na hindi naluluma, na isang kayamanan sa langit na hindi naubos, na dooy hindi lumalapit ang magnanakaw o naniniraman ng alikabok, ang bukbok. Sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan ay paroroon din naman ang inyong puso. So, gusto ko lang po sabihin, ito yung verse na nilagay niya. Yan po. Gusto ko lang pong sabihin na si late apostle, ang alam ko, na lahat binenta niya yung mga mayaman siya. Yan po. At saka yung mga nagpapastor, mga nagdalaga po ng buhay, wala silang kayamanan. Kung meron man, kasi marami talagang mayaman ang alam ko, binebenta nila kasi bawal. Yan po, ngayon na nga lang nagkaroon sila ng GCash or something eh. Pero before talaga wala yan kasi parang kailangan din talaga. No po. So, si late Apostle Arsenio Tanperel po ay binenta niya lahat ng ari-ari niya, binigay niya sa church. Yan po. At ang alam ko, halos naka-name lahat ng property po sa church. Walang sweldo mga manggagawa. At sa experience ko na nag-house to house din kami at sa Dubai nga po, market evangelism, we are grateful po talaga sa Panginoon sa mga tumutulong. Sa Dubai talaga maraming tumutulong dyan. Napaka-generous po, giver po ng mga taga Dubai, mga Indian, ibang lahi, Arabic, lahat po sila. Yan. So, at saka yung, kasi sinasabi niya na mga supot po, yan. Sa totoo lang, sa Thanksgiving, maraming kapatid nagbibigay ng milyon. Kaya yung nakukuha namin sa market evangelism po ng church ay hindi mo sasabihin umabot ng milyon or ano, hindi ko po alam, pero halos lahat ng pinapagpagawa po ng church ay sa mga Thanksgiving po. Talagang alam ko kasi galing ako ng Dubai, alam ko yung mga
mga Thanksgiving po ng mga kapatid, million po. Yan, kasi pag minahal mo na yung Panginoon, higit sa sarili mo, hindi na importante sa'yo yung pera. Ang importante sa'yo, kaluluwa. Kaluluwa po. Yan na kapitbahay mo, kakilala mo, kaibigan mo. Gusto mo ba silang mapunta sa impyerno? 'Di ba? So, purihin po Panginoon. Plus yung leaders pa nga na sila po talaga yung huwaran. At saka yung, sabi po dito, yung paral sa information, yung gumawa ng sariling support na hindi nasisira, ito po yung puso natin. No po, na mga buhay natin, yung pagsunod natin sa lahat ng utos po ng Diyos, faithfulness, at mga good works sa church. Sa mga taong mahal ng Diyos, holiness, righteousness, sarap ng Diyos, naroon po yung kayamanan natin sa langit. So, ito po yung support na hindi nasisira, naluluma po. Para lang sa kanyang kaalaman po, no po rin po, Panginoon, na ito yung inipon mo sa langit. Ito yung inipon ko sa langit po. Purihin po, Panginoon. At saka, nandun sa langit po ang kayamanan po namin, mga naglilingkod po sa Diyos, glory to God. At saka, pinaglulungkuran natin banal po. Kaya ito nga po yung blessed hope, yung rapture. 'Di ba? So kaya ako sabi ko, hindi ko alam na ang dami ko na pala naipon na kayamanan sa langit, kasi sa totoo lang po, without being boastful, with all humility, hindi siguro kayang gawin din na isang mayaman ang ginawa ko. Mula nang ako ay nagkaisip, naturuan po ng parents ko, yan, sa Dubai, sa Al-Kasbah, everyday ko pinapag-pray mga kasama ko, mga Arabic po, dahil mahal na mahal sila. At alam ko, mahal nila ako talaga sa ginawa nila. Talagang wala akong masabi. Ang mga kaibigan ko po dyan, halos security guard, mga tagalinis po. Yan. At saka, hindi kasi mayayam, pero napakabait po talaga ng buong Al-Kasbah, mga lokal. Wala akong masabi. Yan. Talagang hindi sila na kahit security guard ka, tutulong. Wala po talagang Kaya, sabi ko nga yung mga ginawa ko, hindi ko na po isa-isahin kung bakit ako, by the grace and mercy of God, pinili ng Panginoon. Kasi kahit isang mayamang tao, hindi gagawin yung mga ginawa ko, na parang sa iba, kaingutan. Yan po, na bakit mo ba binibigay yung ATM mo o yung credit card mo, tapos bibili sila ng ganyan, ikaw ang magbabayad. Yan po, so isa lang yan. At hindi ko dapat ipagyabang, kasi nga, sa mga tao na nagpipicture pa, nagbibideo pa ng mga ginagawa na, lalo na sa individual po. Ito po ay walang bahagi sa kaharian po ng langit. Yan po. Diba? Bakit po bibidyohan? Yan po. Alam ng Diyos, nakita ng Diyos. Huwag mo na ipaalam sa kanan ng ginagawa ng kaliwa. No po. Purihin po ang Panginoon. So, gusto ko lang na hindi na ako sa Kanya. Yun lang, sinabi ng Panginoon, sagutin mo yan at tapos na po. Kung ayaw niya sa langit, wala akong magagawa. No po. At alam ko kasi, yung natalo siya, may napanood akong video na natalo siya sa isang debate about sa dugo. So, na-explain ko na yung before, pero pagka sa akin ng Panginoon, yan po patuloy akong gustong ipagpatuloy ng Panginoon ang pangangaral ko, kaya hindi po ako titigil, kahit bale-bale na yung bibig ko pa, itutuloy po natin. Purihin po Panginoon, sa Ephesians 5:27, napakahigpit po ng langit. Kailangan walang kulubot, walang blemish, walang wrinkles. At sabi sa Mateo nga 28:19-20, ito po yung dakilang utos, di ba? Kahit sa pagkahayo nyo, gawin yung alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan nyo silang sundin ang mga bagay na inuutos ko sa inyo, at narito ako kasama nyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya nga yung tithing, Thanksgiving, pagdalo sa gawain, pagbabasa ng Bible po, yan po ay turo ng Diyos eh. Kaya ituro ang lahat sa kanila, sa mga alagad po. Hindi pwede mawala. Sabi ni Kristo, hindi ako naparito para buwagin ang kautusan, kundi para ito po ipatupad. No po? So walang mawawala. Purihin po ang Panginoon. Kaya doon sa iba nga nagsasabi, may nabasa pa ako na ginagawang business po. Siguro suriin nyo po. Yan, suriin yung PMC Support Watch. Na po rin po ang Panginoon. At ito po ay, kasi mahirap nga po maligaw. Ang mundo now, sobrang gulong na. May gera, daming preacher, mga viral na issues. Ito po yung panggulo ni Satanas, lalo na yung kahirapan po.
Kaya wag po tayong maguluhan. At meron akong, meron yung nga, ang impyerno po, wala na pong balikan. Ito po, unless yung ginawa ko nga sa mahal ko, ginagawa ko ngayon sa mahal ko sa buhay, ito yung hinihiling ko sa lahat ng hirap ko, na sila hindi nakatanggap ng kaligtasan. Lord, gawa ko ng gawa. Ito lang yung prayers ko, na sana makasama sila sa rapture. No po. So, purihin po ang Panginoon. At saka yung, may napanood kasi ako ng, yung mahirap kasi pag maligaw po yung tao. Hindi lahat ng born again ay tunay na born again po ng iglesia. Kaya nga yung nabasa ko, sabi niya na baka ma-burn again po. Yun yung nakakatakot po. At ito yung, kasi nag-pray siya. Sabi niya sa prayers niya, Panginoong Jesus, salamat at pinatunayan mo ay yung pagka-Diyos. Then sa dulo, in Jesus' name. Yan po. So, Panginoong Jesus, then in Jesus' name. Basahin ko po sa Mateo 6:9. Manalangin nga kayo ng ganito, ang ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Mateo 6:6. Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at pag-isara mo. Pagkasara mo ng iyong pinto ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama na nakakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. So, na-share ko rin yan sa stories ko. Dapat mananalangin ka. Dakilang Diyos, dakilang Ama, sa pangalan ni Jesus. 1:13-13-14, at anumang hingin nyo sa aking pangalan ay aking gagawin, upang ang Ama ay maluwalhati sa anak. Kung kayo humingi ng anuman sa pangalan ko ay gagawin ko. Purihin po ang Panginoon. Kaya napakahirap pumaligaw. Yung mga nasa impyerno, kung pwede lang bumalik nga sa lupa para sila'y magbago, gagawin nila. Pero anong sabi do sa Lucas at sa mayaman? Hindi na sila makakabalik. May man nangangaral. Kung ayaw makinig sa tunay na pangangaral, ang Diyos hindi tayo pipilitin po. Pero pagka ikaw nasa impyerno na, Diyos mo po yan. Diba? So, mahal tayo ng Diyos. Mahal ko kayo. Kaya ako hirap na hirap magsalita na rito. Dahil sa Panginoong pagmamahal ko sa Diyos, yung 2 utos nga, love God above all and love your neighbor as we love ourselves po. Salamat po, purihin po Panginoon. At tayo po ay tumanggap po ng kaligtasan. Punta po tayo sa church na po. Yan, salamat po. Glory to God.